Chapter 11. Wala naman si Ma'am Sofia sa table niya, at si Mr. Ibanez naman ay hindi pa dumadating. Singit naman ni Jennifer. So pala kaya pala malaya silang nakikipagtsikahan ngayon. At himala na late din si Ace ngayon. Ilang sandali ay nakarinig kami ng yabag at nagsitahimik na ang mga kasamahan ko dahil dumating na si Ma'am Sofia. Agad itong lumapit sa akin nang nakita ako. Venus, nandyan ka na pala. Pumunta ka sa table ko at may pag-uusapan tayo. Kinabahan ako na tungkol iyon sa charge ko. Sumunod na lang ako agad kay Ma'am Sofia at nagpunta sa table nito. Pinaupo niya ako at seryosoong hinarap. Tungkol doon sa gustong mangyari ni Mr. Ibanez na magbabayad ka ng 1 milyon. Ma'am, wala po akong ganun kalaking halaga. Hindi ko maiwasan na ipakita ang labis na lungkot sa mata ko. Bamantong hininga na lang si Ma'am Sofia at mukhang naaawa sa akin. I'm sorry, Venus. Pero kung magre-resign ka, baka I'd manda ka ni Mr. Ibanez. Pero kagaya ng pinag-usapan namin kahapon ay kung ipagpapatuloy mo ang trabaho mo dito sa company ay wala muna na ikakaltas sa'yo. Siya na lang daw ang bahala na bigyan ka ng extra na trabaho para mabayaran ang 1 milyon. Mahabang paliwanag ni Ma'am Sofia na kulang na lang ay ikataas ng kilay ko. Pabor sa akin na walang ikakaltas sa sahod ko. Pero ang dating sa akin ay naging personal na utang pa ang 1 milyon na yun. Extra job. Something's fishy. Bumalik na ako ng table ko na naiinis sa pangtatrap sa akin ni Ace. Sigurado akong tukanin niya yun at gusto niyang malipit ako sa sitwasyon para magstay dito at magantihan ako. Baka hanggang ngayon ay hindi pa nakaka-move on sa sakit na dinulot ko. Nagsimula na akong magtrabaho na lang. Ayoko na mawala sa focus at sumabit pa. Baka mamaya ay magdoble-doble ang problema ko. Ilang sandali ay nakarinig ako ng yabag. Kahit hindi ako lumingon ay alam ko kung kaninong lakad iyon. That's my evil ex-husband, tila nagsitayuan ng mga balahibo ko sa leeg. Pakiramdam ko ay nakatitig ito sa likod ko habang naglalakad. Hindi naman kasi mataas ang wall ng mga cubicle dito kaya kahit nakaupo ay nagkakasilipan kami. At kapag doon galing sa pinto ay makikita na agad ni Ace ang likod ko. Nagkunwari akong nagtatype sa laptop ko ng report pero sa gilid ng mata ko ay napansin ko na ang pagdaan ni Ace. Hanggang sa nalampasan ni Ace ang cubicle ko. Nang alam kong nakailang hakbang na ito ay doon ako nag-abalang lumingon sa lalaki. Nakasuot lang si Ace ng pantalon at polo shirt. Hinagod ko ng tingin ang katawan nito. Parang bumigat na naman ang paghinga ko sa ginawa ko nang makita ko ang balto nito. Bigla ay bumalik sa akin ang ginawa nitong paghalik sa akin kagabi. Inaamin ko na isa liyon sa dahilan kung bakit hindi rin ako dinalaw ng antok. Binalik ko na lang ang atensyon sa laptop at nagseryoso sa trabaho. Ilang sandali ay napansin ko si Ma'am Sofia na papasok sa kwarto ni Ace. Napapailing na lang ako sa sarili ko. Simula nang naging CEO si Ace ay lahat ng tumatayo sa floor na ito ay napapansin ko. Kaya tuloy pati ang pag-CR no Ace ay napapansin ko rin. Lumipas ang ilang minuto bago yata lumabas si Ma'am Sofia at matapos ay bigla kaming pinatawag lahat para magpunta sa conference room kung saan ginaganap ang mga simpleng meeting. We have new rules and regulations kaya ako nagpatawag ng meeting. Doon ay sinabi ni Ma'am Sofia ang mga gustong mangyari ng bagong CEO. Kagaya ng pagpapalit ng uniform. Next week raw ay magpapsukat na kami at gagawing blouse at slacks ang uniform. Bawal na muna raw mag-overtime para hindi na nakikita ng mga construction worker ang mga empleyado kapag uwian na. 1 linggo na lang raw ay matatapos na ang pinapagawang CR ni Ace. Lalo na at bukas ay walang pasok at pinapa-urgent ni Ace na matapos iyon para magamit na. Marami pang kung ano-anong sinabi si Ma'am Sofia. Akala ko pa naman ay matatakasan ko na ang mga paghihigpit na gagawin sa opisina pero hindi pa pala. Pinabalik na kami ni Ma'am Sofia sa kanya-kanyang workplace. Puro bulungan naman ang mga kasamahan ko at ang iba ay may reklamo sa ibang rules na ipatutupad. Ang iba naman ay sobrang saya dahil sa bawal munang mag-overtime sa work. Hindi ako naging comfortable sa pagtatrabaho dahil bigla kong naalala na may Stevie pala na nakatutok sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay laging may nakabantay sa akin. Kapag bahagya akong yuyuko ay feeling ko ay lalabas ang cleavage ko. Kahit papaano ay hindi naman naging toxic ang umaga ko.
Bukod sa madalas na paglabas ni Ace at nagtutungo yata sa CR na nagpapaten sa akin dahil bigla kong naaalala ang nangyari kahapon. Bago mag-lunch ay biglang lumapit naman sa akin si Ma'am Sofia. Bihis na bihis ka, Venus. May lakad ka ba? May date po si Venus sa future boyfriend niya, Ma'am Sofia. Bigla ay singit ni MJ na ikinapula ng mukha ko. Nagsipagtuksuhan ang mga kasama ko. Sobrang gwapo, Ma'am Sofia itsura pa lang parang ang bango-bango na. Singit naman ni Desiree. Sobrang bagay na bagay nga sila, ma'am, Dagdag pa ni Jennifer. Mas lalo yata akong namula sa mga sinabi nila. Ay ganun ba, Venus? Ano ba ang pangalan ng manliligaw mo? Tsaka ilang taon na? Muling tanong ni Ma'am Sofia. Bigla naman akong nagtaka sa biglaang pagtatanong ng manager ko. Hindi naman kasi ito nagtatanong ng personal na bagay sa akin, lalo na sa love life ngayon lang. Gino po 29 years old na siya. Tumanggaw-tango naman si Ma'am Sofia. Ilang saglit itong nakipagkulitan sa amin. Ganon talaga ang manager ko minsan at nilalapitan kami at nagtatanong-tanong tungkol sa trabaho at nakikipagbiruan. Pero ang ipinagtataka ko lang ay tungkol sa akin ang mga tanong nito ngayon. Umalis na si Ma'am Sofia sa area namin at kami naman ay nagtrabaho na muli. Napansin ko na pumasok si Ma'am Sofia sa kwarto ni Ace matapos ng ilang minuto na nakipag-usap sa amin. Dumating na ang lunch at tumayo na agad ako. Niyaya ako nila MJ na mag-lunch out sa fast food pero sinabi ko na sa karinderya lang ako. Matapos kong bumili ng pagkain ay tahimik lang akong kumain sa pantry. Ilan lang kami na naroon. Doon na lang din ako nagpalipas ng oras matapos kumain. Ilang minuto ay ginawa ko na ang routine ko na pag-toothbrush at konting retouch sa CR. Laking pasalamat ko dahil hindi ko man lang nakasalubong si Ace. Kaya minsan ay gusto ko na lang tiisin kahit naiihi ako dahil ayoko na magpang-abot kami ni Ace. Lumipas na ang maghapon na trabaho. Napansin ko ang maya-mayang paglabas ni Ace sa opisina niya. Minsan doon kay Ma'am Sofia pupunta, minsan doon sa executive assistant niya. Ilang beses rin ito nag-CR. Lahat yun ay nagkunwari akong hindi napapansin ang presence nito. Pero sa gilid ng mata ko ay feeling ko na lihim itong sumusulyap sa akin. Halos kalahating oras na lang bago ang uwian. Naka-receive ako ng text mula kay Gino at sinabi na papunta na ito dito sa office para sunduin ako. Biglang ay pinatawag ako ni Ma'am Sofia sa table niya at may binigay na files. Venus, you need to do this bago umuwi. Kailangan mo raw, yang tapusin. Utos ni Mr. Ibanez. Kinuha ko ang files na inaabot ni Ma'am Sofia at bigla akong na-stress dahil alam kong hindi lang 30 minutes ang kailangan ko bago matapos ang admin report na pinapagawa nito. Pero ma'am, hindi po ba nasa next week pa ang deadline nito? Yes. Pero kailangan raw makita ni Sir yan. You can talk to him. Kung pwede na bukas mo ipasa dahil may lakad ka nga pala. Pero kung hindi siya pumayag ay mag-overtime ka na lang. Doon ka na lang muna sa office niya mag-overtime time para hindi maabala. Seryosong sabi ni Ma'am Sofia. Napatanga ako sandali. Akala ko ba na bawal munang mag-overtime? My goodness. Kahit ayokong puntahan si Ace ay napilitan ako. Kumatok ako sa kwarto nito at nang marinig kong sinabi na pumasok ako ay padabog kong binuksan at sinara ang pinto. Diretso akong nagpunta hanggang sa tapat ng table ni Ace. Busy itong nakatingin sa laptop at ni hindi ako tinapunan ng tingin. Mr. Ibanez, tawag ko. Doon lang lumingon si Ace at nagulat ako sa itsura nito. Inliwas ko kasi namamasdan si Ace. Ngayon lang na malapitan ko siya nakita. May pagka-haggard kasi ito. Halatang kulang sa tulog. Baka naman nag-bar ito kahapon. Nag-inom o kaya naman ay nakipag ng 10 round sa ibang babae kaya mukhang naubusan ng legs. Pero mabilis kong sinantabi sa utak ko, yun. Wala nga pala akong paklalam sa kung ano ang gusto nitong gawin sa buhay. Hinagad ni Ace ng tingin ng kabuuan ko dahilan para biglang kakaibang kaba sa dibdib ang maramdaman ko. What do you need, Ms. Sebastian? Formal na sabi nito na binaling na ang tingin sa mata ko. May pinapagawa kang report sa akin. I'm sorry, sir. I'm afraid na hindi ko magagawa dahil may lakad ako. I have a date with my future boyfriend. Mas lalo yatang naging arrogant kesa nang una kong nakilala. Ang kapal ng mukha.
Pinilit kong hindi magmukhang intimidated kay Ace. Kahit na mas mataas ang posisyon nito sa akin ay hindi ko tuloy ito maigalang bilang boss sa inuugali nito. Well, if you're not aware, Mr. Ibanez, women are protected by Republic Act 7877 Anti-Harassment Law. Pagdating sa batas, pantay-pantay tayo, kaya wag mong ipagmayabang ang power mo, hindi ka pwedeng manghalik na lang basta-basta sa akin dahil wala naman tayong relasyon. I'm reserving my keys for my future boyfriend. Slaya lang ang magkakaroon ng karapatan na halikan ako. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Ace. Parang biglang nagdilim ang mukha nito sa sinabi ko. Don't you ever say that again. I'm warning you, stop dating that man kung ayaw mong sirain ko ang buhay ng lalaking, yun. Baka ikaw pa ang aipakulong ko kapag nakipagrelasyon sa hayop na Gino na, yun. Next time I see that man in front of my building, hindi lang halik ang gagawin ko sa'yo. Hindi ako nagpakita ng takot, kahit na bigla akong kinabahan sa reaksyon ni Ace. Para kasi itong leon na gusto ng manakmal ngayon. Sobrang nenas yata sa pinagsasabi ko. Tsaka paano nito nalaman ang pangalan ni Gino? Malamang na si Ma'am Sofia nga ang nagchucho kaya kailangan na mag-ingat ako sa manager ko. Napilitan akong mabilis na buksan ang pinto at tuluyan ng lumabas ng office ni Ace. Pagkasarado ko ng pinto ay narinig ko ang isang malakas na kalabog. Tila sinuntok ni Ace ang likod ng pinto. Bigla ay napahawak ako sa dibdib ko. Nakagat ko na lang ang ibabang labi dahil mula rito sa pinto ay nakita ko na naroon pa rin ang mga kasamahan ko at nagkukumpulan sa isang cubicle at malamang na tungkol pa rin sa company team building ang pinag-uusapan. Pero ngayon ay nakatingin na sila dito sa may pinto ni Ace. Iniisip ko tuloy na baka nolangingan nila na may sigawan sa loob. Sure naman ako na hindi maririnig ang usapan namin pero malamang may konting ingay silang narinig. Pati ang parang pagsuntok ni Ace sa may pinto. Mabilis akong yumuko at tiningnan ang itsura ko. Mabuti at hindi nagulo ang uniform ko sa ginawa namin na halikan kanina. Formal akong lumakad hanggang sa makarating sa table ko. Venus, anong nangyari? Parang may kumulabog sa loob ng office. Tanong ni MJ na biglang lumapit sa akin, ha? Kasi mainit ang ulo ni Sir Ace sa akin. Tungkol doon sa report na ginawa ko noong Friday. Nagdabog nga, Grabe pala magalit si Sir. Pagsisinungaling ko. Mukha naman na naniwala sa akin si MJ. Hoy, Venus. Halika na at mamili ka na ng bundok kung saan ang next team building natin, para maipasa na natin sa HR department. Biglang tawag sa akin ni Jennifer. Lumapit naman ako sa kinaroroonan ng iba kong kasama. Bakit naman kasi sa bundok pa ang team building? Wala naman excitement dun. Mas okay sana kung sa beach na lang. Reklamo naman ni Desiree. Hayaan mo na, girl, para may iba naman. Malay mo may ahas na pumasok sa kifi mo kapag nandoon na tayo sa bundok. Tukso ni Jennifer kay Desiree. Namula naman ako sa mga pasmadong bibig ng mga kasamahan ko. Hoy, wag kayong maingay. Si Sir Ace lumabas ng kwarto. Baka pupunta ng CR na naman. Mahinang sabi ni MJ. Nang nilingon ko ay nakita kong naglalakad si Ace papalabas na hindi man lang lumingon sa amin. Malamang ay alam naman nito na tungkol sa team building ang dahilan ng kumpulan namin. Pati pala mga office mate ko ay pansin ang madalas na pag-CR ni Ace. Halika na, Jennifer. Break time na. Malakas na tawag ni MJ sa mula sa cubicle nito. Bigla ay napatingin ako sa kinaroroonan ni MJ. Nakatayo na ito. Matapos tingnan ang oras sa wristwatch ay nagpamiwang ito at hinintay si Jennifer. Saglit lang girl. Ang kulit kasi ng contractor ng CR ni Sir. Need kong gawa ng payment request itong progress bilang na pinadala sa akin para maipasa ko na sa accounting department. Baka mamaya ay hindi pa matapos sa target date ay malintikan ako. Alam mo naman na masungit ang boss natin. Buong buo kong narinig ang reklamo ni Jennifer kahit wala na doon ang tingin ko sa kanila. Napapailing na lang ako at naaawan na sa laging reklamo ni Jennifer sa trabaho. Wala naman ng ibang empleyado dito sa area namin, 12:05 PM na. On the dot nagsisitayuan ang mga kasama ko dito kapag lunchtime kaya siguro naiinip na si MJ na maghintay. Lalabas kasi sila ng building at kakain sa labas. Payday ngayon kaya mga one-day millionaire ang iba.
Inaya naman ako ng mga kasamahan ko kanina pa, pero may baon na niluto si Ate Amor kaya makakatipid ako at sa pantry na lang kakain. Sobrang swerte ko sa yaya ng kambal na mabait at pati ako ay inaasikaso. Kaya nga tipid na rin ako para may tira naman sa sweldo ko at mapasahod ko ng tama si Ate Amor. Tight ang budget ko dahil sa taas ng bilihin. Mabuti na lang talaga at walang kaltas ang sahod ko. Sana malimot na lang ng gumagawa ng payroll, yung 1M na, yun. Hoy, Jen. Ano na, girl? Baka ma-overbreak tayo kapag hindi tayo sumunod sa iba. Excited na akong kumain doon sa bagong bukas na restaurant. Narinig kong pangungulit ni MJ. Hi. Buwisit na CR kasi, yan. Sana hindi na lang pinagawa ni Sir Ace. Tsaka mawala na tayo ng inspirasyon, hindi na siya palabas-labas kapag gawa na ang CR. Sambit ni Jennifer na tumayo na at lumapit kay MJ. Kaya nga, sobrang gwapo pa naman ni Sir Ace. Lalo na kahapon grabe nagkasalubong kami sa hallway. Ang bango ng amoy. Bigla naman nakinilig si Jennifer. Huwag ka nang mag-ambisyon, Jen. Mukhang allergic sa babae si Sir, workaholic pa. Hindi ka siguro papansinin noon. Napapailing na lang ako sa usapan ng dalawa. Tinapik ako ni MJ sa balikat para ipaalam na lalabas na sila. Doon ko sila nilingan at nginitian. Naririnig ko pa rin ang reklamo ni Jennifer sa trabaho habang naglalakad hanggang sa tuluyan akong natahimik dito sa floor. Simula nang nag-umpisang ipagawa ang CR ni Ace doon sa CEO office ay naging aligaga na si Jennifer. Pabago-bago kasi ng isip si Ace. Pati sa mga rules ng kumpanya. Pati ako ay nahihilo sa kanya. Kaya si Jennifer ay panay pa-cancel ng shed para sa mga construction workers para hindi ako makikita ng trabahador habang nag-OT. Hindi na dapat problema ni Jennifer, yung paggawa ng CR kung natutupad lang ang usapan sa contract tungkol sa working hours ng mga workers. Bawal mag-overtime pero panay OT ko buong linggo. 4 na araw mula nang mangyari ang paghalik sa akin ni Ace ay ang gulo-gulo na dito sa office sa kung ano-anong rules ni Ace. Pati uniform na pinakialamanan na kahit ngayon ay wash day dahil Friday ay may ipinagbawal sa dress code. Pinagbawalan na kami na magsuot ng sexy. Dapat nakapants na at hindi revealing na blouse gaya raw ng suot ko ng nakaraang linggo. Pero in fairness, pabor naman sa akin ang panay OT dahil ang laki ng dagdag sa sahod ko. Pero nakakabwisit lang at mukhang ako lang ang pinag-iinitan talaga. Pati cellphone during working hours ay bawal na at dahil sa akin yun. Isang beses ay sinabihan ako ni Ma'am Sofia na nahuli raw ako sa TV ni Ace na nakangiti habang may ka-text at akala ay nakikipag-text lang ako sa lalaki. Kinahapunan noon ay pinagbawal na ang paggamit ng CP during working hours. Masyadong assuming ang lalaking, yun. Si Ate Amor lang naman ang ka-text ko ng oras na, yun at tungkol sa kambal ang text nito dahilan para mapangiti ako. Mahirap talaga na may nakatutok na TV dito sa table ko. Lahat napapansin. Palihim na lang tuloy akong nagte-text kina Ate Amor. O kaya ay pupunta ako ng CR para sumaglit ng tawag at makamusta ang mga anak ko. Oh, Venus, hindi ka pa ba kakain? Bigla ay dumaan si Ma'am Sofia at binati ako. Save ko lang po itong report, ma'am patayo na rin po ako. Nginitian ko si Ma'am Sofia. Sige, mamaya ay ikaw na lang ang sumama kay Mr. Ibanez sa client's meeting, ha? 2 lang kayo. Bigla ay natigilan ako dahil ang alam ko ay si Desiree ang isasama ni Ace. Tsaka hindi parte ng trabaho ko, yun. At ano daw? 2 lang kami. Anong papel ng executive assistant kung hindi nito isasama? Ma'am, hindi po ba si Desiree ang kasama? Tsaka, siya po ang gumawa ng report tungkol doon sa launching ng product with client baka hindi ko po ma-explain ng maayos mamaya sa client natin at mapahiya pa si Sir. Sambit ko. Naging busy rin kasi dito sa kumpanya sa nakaraang araw pa sa plano na bagong product launching. Pero ewan ko kung bakit nadadamay ako. More on operations department dapat Leon at nasa admin ako. Though, madali lang naman ang pinapagawa sa akin, pero parang wala na sa job description ko, yun. Mga 2:00 pa naman, yun, Venus. May time pa na ipa-explain mo kay Desiree. Matalino ka naman kaya siguradong mage gets mo agad, yun. Tsaka more on si Mr. Ibanez naman ang kakausap tungkol ng bagong product launching natin.
More on takedown notes ka lang kung kinakailangan. Biglang kumunat ang noo ko lalo. Parang secretary lang ang peg ko. Bagay na dapat ang executive assistant ang gagawa noon para sa CEO. Pero, ma'am no buts, Venus. Basta kung ano ang utos, yun ang sundin. Nakakalimutan mo na ba ang nakalagay sa job description mo? Perform all other duties assigned by superior. Pinapasahod tayo para sumunod at magtrabaho. Sige na at mag-lunch out na ako. Bahagyang nagtaas ng boses ang manager ko. Bigla ay tumalikod na si Ma'am Sofia sa akin at lalabas na ng pinto nang muli itong humarap at may nakalimutan yata na sabihin. Nga pala, bakit pala nagpasabi sa akin ang HR na nagpaalam ka raw na hindi sasama sa team building? Sambit ni Ma'am Sofia na muling lumapit sa akin. Yun po ba? Opo, kasi may pupuntahan po ako, ma'am. Magalang na sagot ko. Venus, proby ka palang kaya sana makisama ka muna sa mga kaopisina mo. Tsaka dalaga ka naman. Ang iba nga na may asawa at anak ay sasama ikaw pa. Nakagat ko ang ibabang labi. Kung alam lang nito na may kambal akong anak. Hindi ko naman kasi na-declare Leon sa resume. Tsaka sino ba naman ang maniniwala na may anak na ako? Sa oras ko pa lang ay dalagang dalaga pa. Mahirap paniwalaan na nabuntis ako at the age of 18 years old. May point naman si Ma'am Sofia na, wag akong maging KJ. Pero hindi ko talaga bet, yung team building at sa bundok pa. Mapapagod lang ako ng gusto sa pag-akyat. Pero ang pangunahing rason talaga ay dahil naroon si Ace na iniiwasan ko. Pero, ma'am may importante po kasi akong lakad. Sambit ko, mamamasyal lang naman kami ng mga anak ko sa araw na iyon. Tsaka 2 nights ang team building na, yun. Sayang ang weekends ko na dapat ang kambal ang mga kasama ko. Fine. Kung hindi ka sasama ay wala naman problema. Sambit ni Ma'am Sofia na nagkibit-balikat na lang at matapos ay tuluyan ng lumabas ng pinto. Ako naman ay nagpakawala na lang ng buga ng hangin sa dibdib. Tiningnan ko ang pinto ng CEO office mula sa kinauupuan ko at tiniligan iyon ng masama. Wala akong paki kung nakikita ako sa TV sa ginagawa ko. Kainis talaga ang Ace na, yun at bakit ako pa ang kailangan na isama mamaya sa meeting na, yun. Akala ko pa naman ay matatapos na ang linggo na ito na hindi kami muling makakapag-solo. Kasi naman ay simula ng Lunes ay parang hangin lang naman ako dito. Kahit panay ang punta nito ng Cree ay hindi naman ako nito tinatapunan ng tingin. Pero ewan ko ay parang lahat ng galaw ko ay kabisado. Hindi ko na alam kung ano ang tumatakbo sa utak ni Ace. At akala niya ba ay hindi ko sense na, mata, niya si Ma'am Sofia na halos araw-araw akong tinatanong kung may date ako. Wala naman akong date sa totoo lang dahil next week pa kami muling magde-date ni Gino na nasa medical mission ngayon. Pero ewan ko ba at bakit lagi pa rin akong pinag-overtime ni Ace kahit wala na naman akong date. Feeling ko, binabantayan lang ako mula sa TV hanggang sa makauwi. Dahil sa inis ay nagpunta na lang ako sa pantry. Mag-isa lang ako doon at lahat sila nag-lunch out dahil payday. Iniinit ko muna ang baon ko sa microwave nang biglang nanlaki ang mata ko nang bumukas ang pinto. Ace Brian.